Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Thank you so much, Tony. Good morning, everyone. Ang inabot ng ating pong broadcast, of course, not only here in the Philippines, but likewise in other parts of the globe. Once more, ako po si Sel Baisa, and again, inviting you to join me till 11 o'clock. Ngayon pong umagang ito, Philippine Standard Time. At syempre pa, aking makakasama, traditionally, well, it comes as a tradition. Sabi nga po, ang aking technical man, the show can't go on without a technical supervisor or technical supervision. And of course, I'm referring to Nash Baisa and si Manita Baisa Kapampangan, ang chef ng palatuntunan. So, welcome ngayon pong araw ng Thursday, the 16th day of December, sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hagerman. And of course, tayo po'y nakaukap na rin sa palatuntunang Pinoy Hour ng ating mga kababayang mga Pinoy, papangunguna ni John, one of my sons na nakabase diyan sa Alberta, Canada. And I'd like to say hi to his wife, Melody, and children. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Alberta, Canada. Good morning, everyone. And here in our country, good morning po ang unang pagbati na ating tinanggap mula kay Sherwin Marco Wig. At traditionally speaking, lagi pong nasa top 5 o kung sasabihin, si Sherwin sa ating mga viewers and at the same time listeners na nagpapaabot ng kanilang morning greetings sa lahat ng ating mga followers. At meron siyang karagdagang mensahe. Sangayon sa kanya, nagbibigay ng pagkain yung mga sundalo sa Butuan ng ambush yung NPA, 3 patay na sibilyan. Ayun. Isang ambush development po ito na nangyari sa Butuan, wherein 3 sibilyan ang napatay. At bilang ayuda ng ating kasundaluhan ng bungsadatahan, sila ngayon ay nagkakaloob ng pagkain doon sa gawing yaon na kung saan ay naganap yung ambushcade.
Thank you so much, Sherwin, diyan sa impormasyong yan. Pero, mga giluko, mga tagapakinig ngayong araw na ito, ang malaking bahagi ng Visayan region and partly ng Mindanao ay nakararanas ngayon itong malakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Odette. And it looks like ito ngayon ang binibigyan ng kaukulang pansin ng ating mga kinaukulan in addition dito sa variant na Omicron na isa rin sa binibigyan ng kaukulang atensyon ng ating mga otoridad. Meantime, ating dakuan ang Pag-asa Forecasting Center. Narito ang pagbabalita ni forecaster June Galang hinggil dito sa bagyong si Odette at yung mga typhoon signals. So, yung ating mga kababayan diyan sa Visayan region at maging sa Mindanao, it's really that important for you to know kung ano na itong mga typhoon signals na naka-hoist sa inyong mga lugar. Narito si June Galang. Yes, maraming salamat, Ginoong Sel. Update muna sa bagyong Odette na pinapatayin natin. Huling namatan, nasa layong 330 kilometers kailangan ng Surigao City sa may Surigao del Sur. Taglay nito, lakas ng hangin, maabot sa 160 km per hour, malapit sa gitna. Pagbukso na umaabot sa 185. Kumikilis ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Sa ngayon, nakataas sa signal number 3 ang Southern Leyte, southern portion ng Leyte, itong Bohol, eastern portion ng Cebu, kasama na ang Camotes Island. Signal number 3 din sa may Mindanao naman, ang Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, and then signal number 2 sa Luzon, ang mainland Masbate, Ikaw Island, Romblon, kasama na ang Puyo Island. Signal number 2 sa Visayas, ang northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, kasama ang Bantayan Island, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Tapis, at Aklan. Signal number 2 sa Mindanao, ang rest ng Surigao del Sur, rest ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Bukidnon, Misamis Oriental, Sabigin, extreme northern portion ng Misamis Occidental, extreme northern portion ng Zamboanga del Norte. Signal number 1 naman sa Luzon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, southern portion ng Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern at central portion ng Palawan, kasama ang Calamian, Cagayan Silio at Kalayaan Island. Signal number 1 naman sa Mindanao, ang northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, rest of Misamis Occidental, rest of Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Zamboanga del Norte, northern portion ng Zamboanga del Sur, northern portion ng Zamboanga Sibugay. So inaasahan po natin na ang bagyong si Odette maaaring maglandfall mamayang hapon between 1 to 6 ng hapon dito po sa may area ng Siargao, Bukas Grande Island, Dinagat Island area. So pinag-iingat po natin yung mga kababayan natin doon po sa mga nabanggit na lugar. Yan lamang po ang ating latest update sa bagyong si Odette mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si June Galang, magandang umaga. Forecaster John, may tanong lang. Of course, in-anticipate natin ang pag-landfall nitong bagyong Odette. But somehow,
kailan naman ito lalabas para sa relief ng ating mga kababayan maapektuhan itong bagyo, forecaster June? Kung magtutuloy-tuloy po siya, December 18 ng hapon, makakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. I'm sure, forecaster June, na ang ating mga kababayan dito sa National Capital Region ay andap din dito sa bagyong ito. Maapektuhan din ba o makararanas o makaka-experience ng pagulan, malalakas na pagulan ang Metro Manila area, forecaster June? Sa ngayon po nakikita natin sa Metro Manila, mga karansam, lamang po na mga isolated lang pero hindi naman kalakas na pag-ulan. Mga light rain, minsan magiging moderate lang po yan pero hindi po ganun kalakas kung ikukumpara natin dito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao area. So it will be wise para sa ating mga kababayan, forecaster June, na mag-monitor sa magiging announcement ng Pag-asa Forecasting Center. Tuwi-tuwi na, ano po? Opo. Every 3 hours po, naglalabas tayo ng update. Yung susunod po nating update, alas 8, tapos alas 11 ng umaga. So, na-advise po natin, tingnan po natin yung update na ilalabas ng Pag-asa. Yung pong official na update kasi may mga naglalabasan din po na Tama. yung mga fake news na na nanggugulo. So, check lang po yung official website ng Pag-asa para makasiguradong hindi fake yung binabasa nilang update. Copy that. Bueno, yun po narinig ang Pag-asa Forecasting Center sa pamamagitan ni Weather Forecaster June Galang, itong pinakahuling update ng bagyong Odette. At inyo narinig kung hindi magbabago itong tinatahak na direksyon at ang lakas ng hangin na daladala nitong bagyong Odette, ito'y lalabas ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado. Although mamayang hapon, inaasahan itong paglandfall nitong bagyong Odette. Good morning sa aking youngest sister na si Norma Baisa Suel. Good morning, Norma, whom I fondly call as Uma. Ang kanyang bati, morning Manong. Likewise, same greetings in reciprocation to your better half na si Ken and your 2 children. Likewise, from Montreal, Canada, ito namang isa pa rin sister, si LB Baisa Clemente. Kumabati, hi Manong, and all your viewers, stay always safe and God bless. Thank you very much, LB, and hi to Gods and children. And likewise to all the Montrealers watching the show. And, well, of course, in various provinces of Canada who are silently monitoring the program. Now, in addition, dito po sa bagyong Odette, ito po ay maglalandfall, sabi nga po sa ulat ni June Galang, either tomorrow afternoon. No? Maglalandfall itong bagyong Odette. At lalabas ng Sabado at ito po ay lalong lumalakas. At the moment, ang bagyo ay naispatan somewhere in Surigao del Sur. Nasa Surigao del Sur itong si Odette sa kasalukuyan. Hi to Conrado Brutonel. Magandang umaga, Kuya Sel, ang kanyang bati. Pumabati at nanonood, nakikinig mula sa Nueva Ecija, si Conrado Rading Brutonel. Hi to your loved ones, Rading. Ha? O kamusta yung hangin dyan sa Nueva Ecija? Dito sa Metro Manila area ay malakas ang ihip ng hangin. Although, ang initial na prediction ng Pag-asa ay mai-spare ng bagyong Odette ang Metro Manila area. And going back doon po sa ngayon ay kinaroroonan ng bagyong Odette nandiyan sa Surigao del Sur. Ating alamin
pakinggan itong paghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur sa pangunguna ni Gobernador Alexander Pimentel. Hinggil dito kay Bagyong Odette. The other day, nag-force evacuation na kami, preemptive evacuation. As of last night, mga 8:30, ang nag-evacuate is 17,000 already. 5,000 mahigit na families. At ngayon, ikutin ko na naman kasi kahapon umikot ako sa northern part ng Surigao del Sur. Okay, walang tigil na. Hindi na po tumitigil at patuloy ang ginagawang pagmamonitor ng provincial government officials ng Surigao del Sur enabled to ensure itong safety at ganun din itong well-being ng mga taga Surigao del Sur na sa kasalukuyan ay kinaroroonan nitong Bagyong Odette. Now, diba pa pong mga kaganapan, gilo kong mga tagapakinig, umpisa na po ng simbang gabi. Nag-umpisa na ngayong madaling araw. So, officially, nagbigay na rin ng signal na ito na ang simula ng 9 days, 9 continuous days na pagdiriwang ng Pasko, Paskong Pilipino. The longest Christmas celebration ever in this planet. Ay nyo pong mararanasan dito sa bansang Pilipinas. And imagine, 8 days more to go na lamang. Hindi ko na po sinama ang araw ng Christmas per se. Supposedly 9 days. Pero as far as Digital Patrol is concerned, 8 days na lamang. Hindi na po nating sinama yung araw ng Pasko. So, yung ating mga kababayan, marami po sa kanila ang mga nagsimba, nag-offer ng kanilang dasal kanyang pong araw na ito. Simula ng simbang gabi. At syempre pa, ang ilan sa mga simbahan na paboritong puntahan ng ating mga kababayan apart from their respective churches sa kanilang barangay ay ang Quiapo Church. Marami sa ating mga kababayan, sa ayon po sa balitang aking natanggap, ang nagsipagtungo diyan sa Quiapo Church dito po sa simbang gabi. Although, something like 70% ang hinayaan o inauthorize na makapagsimba diyan sa Quiapo Church. At maging ang Cultural Center of the Philippines sa may Rojas Boulevard ay binuksan din sa ating mga kababayan ngayon pong simula ng simbang gabi. And it will be opened till December 24. Alam po natin na sa gabi ng Disyembre 24, yan po ang huling araw, ito pong Misa de Gallo o yung simbang gabi. Simbang gabi, pero traditionally, ito po ay ginaganap ng madaling araw. Medyo conflicting simbang gabi, pero sa madaling araw ang simba. Meron po tayong mga kababayan na mga nagtutungo ng simbahan para ipakita yung kanilang magagandang mga sweater, mga jacket. Dun sa mga kababaihan naman, huwag na kayong magsuot naman ng shorts. Alam nyo, bulong ng aking 4 sa 33 mga kumpare, nasira yung kanilang atensyon. Nasira yung kanilang concentration. Doon sa mga magandang hubog ng hita ng mga naka-shorts. Naka-shorts, pero todo naka-jacket naman pang itaas. Hindi makita ang logic. Sa baba, di bali ng kapitan ng malakas
at malamig na simoy ng hangin, naka-shorts eh. Sa itas naman naka-jacket. Conflicting ano po? Yan. Well, nangyayari niyan, nagiging fashion show ang simbang gabi. O simbang madaling araw. Yung iba naman, nagpupunta ng simbahan para makahigop ng mainit na tsaa at makakain ng puto bumbong at bibingka. Yan naman ang kanilang konsepto ng simbang gabi. Yan. Iba naman, nagpupunta ng simbahan, nagliligawan. Jesus Mariusepo, ang sabi ng aking mga kumpare, talagang iba na. Kaya naman ang sabi nila, simbang gabi yan, magsimba ho tayo. First and foremost. Huwag yung pupunta tayo ng simbahan, diretso doon sa kainan o doon sa may punduhan ng bibingkahan at puto bumbungan na may kasamang tsaa. Simba ho muna tayo. Magpasalamat tayo at tayo ay umabot dito sa Pasko ng 2021. Now, sa ating COVID update, Beno, bago po tayo umalis doon sa balitang Odette o balitang bagyong Odette, doon po sa mga lugar na ngayon ay sinasalanta itong bagyong Odette, take all necessary precautions. Ang pamahalaan ay pinagagalaw na ang makinarya nito upang makatulong sa ating mga kababayan. Ang Philippine Coast Guards ay nasa mga apektadong lugar na purposely para sumagip ng ating mga kababayan na ang mga lugar ay nagbabanta ang pagbaha. At hindi lamang pagbaha, kundi yung pagguho ng lupa o landslide. Nandiyan po ang mga Coast Guard authorities, nandiyan ang DSWD, ang NDRRMC. For NDRRMC and other government agencies na ang goal o ang objective o ang mandato ay para tumulong sa ating mga kababayan at times like this ay hindi pa po natutulog katulad ninyo nating mga kababayan doon sa mga apektadong lugar. They are in your places and mindful doon sa threat sa kanilang mga buhay upang makatulong. So, approach them. Tell them what you need and I'm pretty sure ibibigay sa inyo yung inyong pangangailangan. Now, let's get dito naman sa COVID update. As of yesterday, iniulat ng DOH na mayroong 237. Imagine, patuloy ang pagbaba ng kaso ng coronavirus o COVID-19 kung tawagin dito sa ating bansa. 237, mababa ito compared doon sa maraming mga buwan at mga linggo na kung saan ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID ay umaabot ng mahigit 1,000 o 2,000 pa. May pagkakataon tayo rito, incident na umabot ng 5,000 hanggang 10,000 isang araw na kaso. But yesterday, 237 na lamang na kaso ng COVID-19 ang naitala. Bringing to a total of 2,836,915 itong mga nagka-COVID sa buong bansang Pilipinas since the time na nag-umpisa itong COVID-19 dito sa atin. Now, one thing to rejoice naman ay yung bilang ng mga gumaling.
gumaling ho, sangayon sa DOH, ang may 565 nating mga kababayang Pilipino all over the country in various hospitals and quarantine venues. At ito'y nagdala naman sa total na bilang na 2,776,273. Something to be happy about. Yung mga di pa gumagaling, but I'm pretty sure, with the effort ng ating mga health authorities, mga health experts, gagaling din. Itong 10,193 nating mga kababayan na pawang mga nasa pagamutan at mga isolation centers all over the Philippines. But, sad to note, na kahapon ay merong 100 na mga Pilipino ang namatay. All because of coronavirus or COVID-19. At kahapon, ang total na bilang ng mga Pilipino na namatay dahilan sa virus na ito ay 50,449 nating mga kabayan. Kami po'y nakikiramay. Please accept our condolences sa lahat ng mga namatay nating kababayan, all because of COVID-19. Taytay Rizal is watching from Lied Baisa, another sister, and hello to her company na si Tammy Juanillo. Good morning, Lied. Good morning, Tammy. At sa lahat ng ating mga viewers, mga silent viewers at that, mula sa lalawigan ng Rizal. Good morning, good morning, good morning, everyone. My cousin from Sipokot, Kamsur, Mirna Alcid Sekihor. Good morning to her husband, Ed, and children. Good morning, Sel Baisa. And to all your listeners and watchers, weather here is not stable rain. Yun, sabi niya, hindi po stable yung pag-ulan. Maaring humihinto, pero umuulan din. God bless to everybody and stay safe always. We will do that, Mirna, and I'm pretty sure all our kababayans are taking down note of what you just sent. Chincha Buste, ang kanyang bate, good morning po Captain Sel and family at sa buong BSA family and to all your viewers. Maraming salamat Chincha and indeed Cynthia Buste, who once upon a time ay bumabati from Kuwait sa Middle East, ngayon po sa paling ng kanyang mga loved ones. She's celebrating Christmas with them dito sa ating bansang Pilipinas. And Cynthia just mentioned na share done po ang sabi niya. Okay? So, na-share niya na po ang programa. Thank you so much, Cynthia. And I hope yung ating mga kababayan had also did the same. Thank you very much. Now, pakinggan nyo ito, mahalaga ito. Sapagkat we know for a fact na meron po tayong bagyong Odette na ngayon po ay nananalasa diyan sa Visayan region and partly of Mindanao. Tuloy po ang part 2 ng Bayanihan Bakunahan sa CAR. Ito yung mga lugar na tuloy-tuloy. Second day ngayon. Nag-start ito ng December 15 yung part 2 and will end up ng December 17. Ito yung mga lugar na tuloy-tuloy ang bakunahan. Alright. Sa CAR, okay, yung Autonomous Region ng Cordillera. Ang National Capital Region. Ganon din ang Regions 1, 2, 3, and 4A. Wala akong suspension dyan. Sama na po ang Metro Manila area tuloy-tuloy. Itong part 2 ng Bayanihan Bakunahan. Ipinagpaliban muna sa Disyembre 20 hanggang 22
itong schedule na bayanihan, bakunahan sa ilang o natitirang bahagi ng ating bansa dahilan dito sa bagyong si Odette. Maliwanag po yan. Ulitin ko ho, para may guide kayo. Yung mga lugar na aking babanggitin, tuloy-tuloy ang bakunahan. Ngayon ang day 2 ng bayanihan bakunahan. Ito ang Cordillera Autonomous Region. Sakop yan ng Abra, sakop ang Baguio, sakop ang Abra among others. Ang Carhu yan. Susunod ang National Capital Region or simply Metro Manila area. At yung mga bumubuo ng Regions 1, 2, 3 at 4A. Norma Baisa, my sister from Montreal, Canada says, rain here too. Aba, umuulan din sa Montreal, Canada. But started off with snow. Ayun, nagsimula snow, pagkatapos nag-uulan. Tapos kind of like freezing rain. When I was driving earlier, looks like huminto na now, ang sabi ni Norma. Nakadelikado po yan. I'm sure na my sister is in the safety of her home. And I'm sure nag-night duty yan sa Royal Vic Hospital. And we're happy to note na you're there in the safety of your home. Am I right, Uma? Okay. Good morning, coming from Sophia Kuriyama. Good morning, Miss Sophia Kuriyama. And the surname suggests na Miss Sophia is in Japan. Am I right, Miss Sophia? Thank you. Wilfredo Cruz Jr. says, good morning po, Captain Sel Baisa Pinoy Hour, as well as OFW Buhay na Bayani. Wilfredo Cruz Jr. watching from General Trias in Cavite. Hi to Mrs. Cruz and their child. Magandang umaga sa mga Cruz, mga Cruzes. And all nating mga kababayan dyan sa General Trias, Cavite. From Tokyo, from Nagoya, Japan. Okay? Sabi niya, in Japan character ang pagkasulat ng kanyang pangalan. But she is one of our regulars. Mabuti, nakaabot pa ako. Good morning po. Ingat. God bless. More power sa inyong program. Sa lahat ng bumubuo ng palatuntunan. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Norma came with this reply, I only work day shift. Hindi pala siya nagna-night shift. So, presumably, nasa pagamutan ngayon si Uma. And she is watching the program inside the confine ng pagamutan. Diyan sa Montreal, Canada, ang Royal Vic Hospital. One of the renowned hospital all over the globe. Okay? Thank you so much, Uma. And say hello. I would want to say hello and pass the program and yours truly's hello sa iyong mga co-nurses and hospital workers diyan sa Royal Vic Hospital. Well, the correct Philippine time, it's now 10:17 ng umaga. Nga pala, I was a little bit confused. And pardon me. Iba nga pala ang oras sa Canada. All the while I thought it's morning up there. Hindi pala. Gabi nga pala sa Montreal, Canada. Pardon me. Well, tao lang, sabi nga. And we are prone to mistakes. Nighttime here, Manong, ang sabi ni Uma. Okay. Kaya yung mga taga Montreal, my sister LB, paging yung ating mga listeners, other listeners dyan,
are now wearing their dream suit. Yan. Before they sleep. Sabi nga para daw sleeping pills itong ating program. Without them watching the program and listening to the program, they found it so difficult to take their sleep. Yan. Okay. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., hello Hawaii, and Sherwin Marco Wee. Thank you so much, Kawili. Kamusta kayo dyan sa Cavite? Di ba umuulan dyan? Okay? Nagsimula na rin ba yung part 2 ng bayanihan dyan? Marami bang mga kabayan natin nagpupunta ngayon sa mga venues o mga lugar itong bakunahan, bayanihan, bakunahan part 2. We hope na magiging tagumpay itong part 2 ng National Vaccination Day. Kaya lang medyo KJ, itong si Odette, sumabay pa, isinabay na dumalaw sa Pilipinas ngayong bayanihan part 2. Talagang gustong sumikat din eh. Alright. Ang sabi ni Miss, anong bang pangalan niya muli kasi nawawala, medyo nawala siya na may katagalan. Pero I hope you will give me again the chance to read your Filipino name. So this time, I'll write it down and put it in my directory para hindi na mawala. Alright. Sabi niya rito, medyo nawawala pa po ang signal ninyo. Ask ko lang po, anong oras po ba talaga nag-i-start ang inyong program? Well, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, the show starts at 9:30 in the morning down to 11 ng umaga. So, it's a 1 hour and 30 minutes hour show. Okay? So, but there are times wherein medyo nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na rito sa signal. Kaya, if ever I go on air, medyo nadidelay ng konti. Okay? So, pardon me. I'm really trying my best to be with you as early as possible to meet my time slot. But, of course, there are technical oriented problems that I can simply brush off. Kaya I have to face reality and as a result of it, ayun, nadidelay ako. Thank you very much. Miss Nakano Yula. Thank you so much, Miss Yula. Thank you very much. Kawili says, ginagayak ko po sa lunch. Ayan, ito na. Pananghalian, hinihahanda na ni Kawili Cruz Jr. Ginagayak na raw niya para sa pananghalian ay sinabawan na isdang alimusan. Ano ba yung alimusan? My first time to encounter this. Siguro malalaking isda ito. Malakas po ang ihip ng hangin dito. Meron pong bayanihan part 2. Alright. Now, from Montreal, Canada, a lady from Pangasinan in person of Carmen Sevilla says, kamusta po ang Pilipinas? Well, if you're asking, eto, binabayo ang Pilipinas sa Carmen ng bagyong Odette. Nagngangalit itong bagyong ito. Lumakas pa. Pero ang consolation nito, hopefully by Saturday, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito man ay magla-landfall either today or tomorrow. Yan ang prediction ng Pag-asa Forecasting Center. Bueno, tugnay pa rin itong bagyo, itong si Odette. Ito pong balita mula sa Caraga Region. Mainit po ito, no? Balitang kabago-bagong tinanggap ng palatuntunan. Maraming salamat kay si Manita na nag-pass on sa atin itong balitang ito. Suspendido itong klase, suspendido ang trabaho
sa lahat ng mga government offices sa Caraga region. Ito ay dulot pa rin ng pagbayo nitong Bagyong Odette diyan sa rehiyon ng Caraga. Mainit pa po yan. Yan ang pinakahuling balita na ating tinanggap mula kay Semanita. Pero maraming salamat ho. Melito Rodelio Militante. Buenos días, señor Cel, y todos los seguidores de Digital Patrol. Muchas gracias, Melito. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., tumawag po ako sa kaibigan ko, nagtanong po ako magkano kilo ng lobster. 4,000 piso daw ang kilo ng lobster. Napalunok na lang ako. Asus Maruseto. Narinig po ninyo yung komento ng aming chef. Ang sarap pero ang mahal. Well, 4,000 is 4,000 pesos. Pero, on the other hand, hindi mo naman pwedeng kainin yung iyong 4,000 pesos, hindi ho ba? Kaya, kung gusto mong kumain ng lobster, pwede gumastos, hindi ho ba? Alam niyo, yung pong katwiran na yan ang katwiran ni Semanita. Kapag medyo kami ay nagtatalo sa halaga ng kanya lulutuin, sasabihin niya, sige, kainin mo na lang yung pera. Kung sinigang ang gusto mo, bumili ka na lang ng mga ihahalo sa pangsigang at yung ilagay natin, yung pera. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., alimusan po sa dagat na huhuli. Catfish. I see. Ito pala yung alimusan, yung catfish. Masarap ito kapag, I remember yung catfish, piniprito. At sabi ni Uma, eto na, sarap lobster. Patulog na yan, Matutulog na lang yan sa Montreal, Canada. May humihirit pa. Sarap ng lobster. Problema nito, baka bumangon ito, bumaba sa kama, maghanap ng lobster sa kanyang freezer at magluto. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., tama po, kung gusto mong kumain ng masarap, gumastos ka. Alright. Catfish. Ano ba sa Tagalog yan? Gusto ko yung catfish, to be honest. Pinapiprito ko yan, yung malutong na malutong. Pagkatapos, on the side, yung bang burong Pampanga, na merong nilagang talong, nilagang ampalaya, whatever nilagang gulay, asus Mariusek. Kaya lang, mapapalakas ka ng kain. Ayan. Tinatanong ni Uma, how will you cook lobster? Pakitanong daw kay Ate Net, yung sabi ni Uma, paano raw lulutuin ang lobster? Yan, yung magandang tanong. Alam nyo, sa mga restaurants, yung work of art, yung may arte, itong lobster, kapag niluto, meron kung ano-anong mga palamuti sa gilid. Kaya masarap na yung pagkain lobster, lalong sumasarap dahil sa disenyo. Ito si Lyde. Sabi ni Lyde, di ba may local lobster? Forgot the name. Mas mura at malapit na rin ang taste. Yun. Alupihang dagat, Lyde. Yan ang sang-ayon kay Nash. Pero ang alupihan dagat naman, walang gaanong laman. May mga lugar lamang na may laman, kaya talo ka. Kapag timbangan na, ayun. Sabi ni Willie Cruz Jr., sa tanong ni Uma, ano raw masarap na luto sa lobster?
steam daw. At nilagyan mo ito ng butter. Ayun. Steam buttered lobster. Sabi ni Willie Cruz Jr. Tapos Mariset, mga gilo ko, yun, lagyan daw ng lemon. Yung mga taga Montreal, Canada. Mukhang hindi mo na matutulog ng mga ito. Kaya ito, kapag merong lobster sa freezer ng mga ito, magluluto yan. Okay. Then, sa iba pa pong mga balita. Alam nyo, speaking of coronavirus, ang dinoble o perhaps tinripli pa ng mga taga United Kingdom, mga taga Poland, mga taga Australia, ang kanilang health safety approach o health safety standard. Ito'y dahilan sa lalong tumataas na kaso ng coronavirus sa kanilang mga bansa. From New Jersey in the USA came this message, "Hello Captain Sel, good morning to all." From Kokok Giovanni Pinuela. Good morning, Kokok. And I'd like to pass on my hello to your family. Kumusta po kayo lahat dyan sa New Jersey? And kindly pass the same message likewise to all our kababayans dyan sa New Jersey, USA. Take all necessary precautions. Ingat, ingat, ingat. Hindi pa nagpaparamdam yung Estrada family. Sina Mr. and Mrs. Harry and Tracy Estrada. And their children mula sa Dallas, Texas, USA. Good afternoon o good evening ata, early evening ngayon sa Dallas, Texas, USA. Yung mga taga US natin mga kababayan, kamusta po kayo dyan? Yung mga silent viewers and listeners. Now, sa United Kingdom, kaya namang lalong pinataas ng mga taga-UK itong kanilang safe standard approach ay dahilan dito sa mantakin ninyo 68,000 na mga kaso ng coronavirus ang kanilang naitala for the past days. 68,000 sa United Kingdom. Sa Poland, ngayong araw lamang na ito o kahapon lamang, mayroong 660 na mga kaso ng coronavirus na naitala. Australia, ganun din. Tumataas ang bilang ng kaso. Kaya, alam nyo ang ginawa ng Polish authorities sa Poland, iniutos muna na ipasara ang mga nightclubs diyan sa Poland upang sa ngayon mapigilan itong pagtaas at pagdami o paglobo ng kaso ng coronavirus. Melito Rodelio Militante ay nagsasabi na yan po ang ikinasawi ng tropa ko. Bumili ng seafoods na high blood. Na high blood po siya dahil sa presyo. Alam mo, Camerito, at this time of the year, well, ang presumption, at least merong hawak na pera yung ating mga kababayan. Ang sabi nga, treat yourself kahit na once a year. Well, of course, hindi naman yung kakain ka ng mahal na pagkain, lobster ngayon, lobster again tomorrow, steak the following day, ham the day after. Wag naman. Kailangan medyo balanse yung ating kinakain. Tama na yung tayo ay masatisfy yung ating craving na nakakain ka ng lobster.
Halimbawa, ngayong Disyembre, okay na yun. And maybe, come January, kung meron pang konting budget, mag-steak naman. Yun po ang bagay. Pero kung iyong kakain ka ng kakain, itong mga pagkain ito, abay mahirap naman. Because you're inviting trouble. Abay, meron po akong kilala, nagpunta ng Australia ng 3 araw. Alam niyo, walang ginawa kundi nagkakain ng steak. Steak in the morning, steak in the afternoon, steak in the evening. Abay, tumaba pagdating ho sa Pilipinas. Pero ang siste, nagkaroon ng problema sa tiyan. Nagkaroon ng problema sa kanyang panunaw. Mantakin mo, ang laman ng kanyang tiyan ay puro steak. Pero ibaston yung mga orasan, mga gilo ko, mga tagapakinig, ang oras sa Pilipinas, ginap ng alas 10:35 ng umaga at patuloy po kayong sumusubaybay dito sa palatuntunang Digital Patrol dito sa BSC, Broad Streamcast Communicators, dito po sa palatuntunan ng inyong lingkod, Sel Baisa. Pero nagparamdam na ho ang aking sister mula sa Dallas, Texas, USA. Good morning everyone. Ang bati ni Presi. Presi, Precious, Cipre, or whatever. Hello to Harry. Nasa ospital palagay ko lahat sila ngayon. Yung mga nurses starting from their father, si Harry, all the way. Puro mga nurses. Bukod tangi sa isa na who would become an engineer someday. Ang sabi ni Nash, good AM mga ka-trailers. See you later po sa first simbang gabi sa Glenmont Trails, alas 7 ng gabi, bring your own chair. Ayan. Diyan daw sa Glenmont Trails, magkakaroon itong simbang gabi. Literal na simbang gabi, sapagkat alas 7 po ng gabi ang misa. Kasi simbang gabing naturingan, pero ang misa ay alas 4 ng madaling araw. Di dapat sana ay misa de madaling araw. Yung ating mga kababayan, hindi lahat ay otorisado makapasok pa rin ng mga simbahan. Sa Quiapo Church, ulitin ko, only 70% were allowed to hear Mass. Kanina pong madaling araw sa Quiapo Church yan. Although, kung meron kayong simbahan naman sa inyong barangay, o dili kaya sa inyong village na tinitirhan o subdivision na tinitirhan, you can always make arrangement sa inyong mga co-homeowners to put one simbang gabi sa inyong pong lugar. Not only you're inviting bonding because this calls for bonding, itong simbang ito. That would make good the relationship among homeowners. Alright. Alam nyo, kaninang madaling araw naman, isa pong miyembro ng LGBT, LGBT, ang tumalon diyan po sa Quezon Boulevard Underpass. Nagpatiwakal kaninang alas 3 ng madaling araw. Siya ay sinugod pa sa pagamutan pero hindi na po nabuhay. Death upon arrival itong miyembro ng LGBT ito. Suicide ang cause ng kanyang kamatayan. Ay, nako. Pero oras, biganap na 20 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng umaga. Mrs., mamaya na yung kwentuhan sa iyong kapitbahay. Takbo na ng palengke at baka maubusan ng paninda. Takbo na. Naku, uuwi si Mr. mamaya. Baka pag-uwi kung anong masabi dahil lang sa gutom,
eh wala namang makakain pala. Pero sa iba pa pong mga kaganapan, yun namang hinggil sa maalingas-ngas na pangyayari. Itong online hacking ng something like 700 depositors ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh, batay po rito sa ulat mula sa Bangko Sentral, eh 6 na itong persons of interest o yung mga suspects. Ayun, na hindi pa po kinikilala daw ng BSP. Norma, Baisa says, what company is LGBT? No, LGBT refers, Norma, to, those belonging to the third sex. And I guess you know what I meant. LGBT. Either sila ay tinatawag na mga thunderbirds or mga baklita. Yan. Direct to the point na po yan. Ang sabi ho ni BSP Director Melchor Plabasan, meron pong 6 persons of interest, mga suspects kaugnay nitong online hacking, na ang mga naging biktima ay 700 mga depositors ng BDO o itong bank o Banco de Oro. Alright. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., meron siyang nireplyan kaugnay nitong talo po alupihan dagat, puro skin lang. Pitik-pitik. Yan, ang sabi nga. Mamaya hindi ko nabasa yun. Babasahin ko ng buo ngayon. Sandali, hahanapin ko yon. Saan kaya yun? Ayun. Kaya, pitik-pitik. Hindi ko na-miss ko yun. Sandali po naman. At tignan natin if I could retrieve yung hinggil. Ano kaya yun? Because meron pong reaksyon si Kawili. Ang sabi niya, yes, sa Palawan, pa ito, sa Princesa City, yan ang tawag. Yung pitik-pitik, yung alupihang dagat. May kukumpara sa lobster. Pero talo sapagkat kukonte ang laman. Balikan natin itong naging pahayag, opisyal na pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kinalaman dito sa online hacking ng mga depositors mula sa BDO papunta ng Union Bank at patungo dito sa account ng isang nagangalang ang apelyido raw ay Nagoya. From the start pa lang, alam ko na fictitious name siya. Pero kasi po yung account na makaka-receive ng pera na napuntahan sa Union Bank, definitely may identity yun. May identity yun, may ID. So, unfortunately, hindi namin pwedeng sabihin pa at this time because ongoing investigation. So, kilala na po sila at I think nakikipagtulungan na yung dalawang bangko sa NBI para ma-investigahan yung mga. So far, 2 to 4 accounts yung nakita namin, but just a few hours ago, I think, sabi ni Union Bank, ang nakita nila, 6 persons of interest. Okay, mga gilo kong mga tagapakinig, yan po ang latest. So, don't you worry sapagkat ang paniguro naman ng BDO o Bangko Sentral ng Pilipinas, ibabalik yung perang nawala ng mga depositors. Pero, ang panawagan ng mga depositors, sana agahan yung pagbabalik ng pera sapagkat hindi nila kasalanan ito. At ang siste, yung perang nawala at nadali sa kanila ay pera na kanilang ilalaan at nakalaan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Melito Rodelio Militante, sabi kasulukuyan po nakasalang ang ginataang biya. Wow!
binalot sa dahon ng mustasa. Wow! Sarap nito, ha? Mhm. Sabi ni Kawili, di na kinilabutan, alam ninyo na hindi ninyo pera aangkinin mo. -10 na kayo sa langit, ang sabi ni Kawili Cruz Jr. Nakakatulog ba kayo? Mga tinamaan kayo ng magaling. Yan. Nakakatulog din kaya itong, alam niyo maganda ito. Nagba-viral ito sa social media. Itong pare na nagkasal at ang babaeng kanyang ikinasal once upon a time kanyang girlfriend. Girlfriend niya yung kanyang ikinakasal sa mister nito, would be mister. Yan po ang sabi ni Father Roniel. Sabi ni Father Roniel, nakaw, pinagpapawisan daw siya ng malapot habang ginagawa niya yung wedding ceremony. Habang ina-administer niya yung wedding ceremony doon sa kanyang dating girlfriend. Ang kinakabahan. Ano? Si Corina po ay aking ex. Yan. Nakakahiya. Live pa naman tayo. Ano? Okay. Itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ito. Kaya ako kanina si Jensen ay... Ayun, yung paring nagkasal sa kanyang girlfriend, dating girlfriend, na si Corina. Ayun, hindi mapakali, ninenervyos, pinagpapawisan ng malapot. Siguro, naging girlfriend niya ito, in fairness, bago siya pumasok ng seminaryo. Yan ang kanya naging girlfriend. Pero just the same, if you're in the shoes ni Father Roniel, alam ko na tiyak, habang ginagawa mo itong bendisyon doon sa kasalan, tiyak na iba ang iyong nararamdaman. Lalo na kung nakatitig sa'yo yung dati mong girlfriend. Yon ang eksperyensa ng isang pare na nagkasal sa kanyang dating girlfriend. Now, si Dr. Ted Herbosa, sino ba si Dr. Herbosa? Siya po ang Special Medical Advisor ng IATF. Humahabol po at ang kanyang inihahabol na panawagan sa ating mga kababayan, magpabakuna na. Partikular, ngayon pong part 2 ng bakuna. 15 to 17 at 20 to 22. Pagpabakuna kayo, sabi po ni Dr. Herbosa. At we have millions of vaccine brands awaiting you in order to avail nitong libre. Dahil lang kung ikaw ay magkakasakit ng coronavirus, milyon, hindi po ako nagbibiro, milyon ng halaga ang iyong gagastusin. Sapagkat matagalan ng gamutan pati yung uniforme ng mga health authorities, yung mga doktor at iba pa, babayaran mo yan. Kaya magpabakuna na libre instead of you paying thousands or millions of pesos. Hindi lamang yan. Where in the world will you produce yang halagang yan? Sabi ni Camelito Militante, kung alam ko lang na sa edad kong ito, di ako makakahanap ng mapapangasawa, nagpari na lang sa ako. Alright. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., salamat China sa vaccine. Ayan. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr. in reaction to Melito Militante's message na sana nagpari na lang siya.
Ang sabi ni Kawili, pwede pa po. Ayan. Okay. Pakinggan natin si Dr. Herbosa sa ating mga kababayan na up to now ay hindi pa nababakunahan. Think of the consequence. Think of the amount you have to pay. Di bale, kung ikaw ay makwarta, paano kung pare-pareho po tayo ng ating kondisyon sa buhay? Pare-parehong wala. Patay tayo dyan. Opportunity na anyayahan at ang kababayan natin na hindi pa nababakunahan. Kasi po, 10 million doses ang dumating na bakuna. Walang problema sa supply. Napakaraming bakuna po na nabili ng ating pamahalaan. Importante lang magpunta tayo sa vaccination center para mabakunahan tayo. Pakinggan natin. Tuloy natin. Pangalawa, very important yung mga nakumpleto na yung dose, tingnan nila yung petsa nung second dose nila. Kung sila ay nabakunahan more than 6 months na, kailangan na rin nilang magpa-booster dose or yung pangatlong shot. At yung mga teenager natin, bigyan natin ng consent para yung mga magulang na nag-aalala pa sa kanilang mga anak na teenager, pwede na rin pong bakunahan yan ng Pfizer at Moderna. Okay, so Dr. Ted Herbosa, Special Medical Advisor ng IATF. At yung kanyang pahabol na panawagan sa ating mga kababayan, yung pa hindi pa po nababakunahan, try to avail and please avail of nitong 3 araw na vaccination days. Part 2. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., bali sa Pebrero pa po ang booster namin. AstraZeneca, booster, Pfizer, or Moderna. Yan po ay sang-ayon sa ating mga health experts. But better yet, try to confirm, try to check it out. Alamin natin kung ano nababagay na booster para sa inyong naunang bakuna na itinurok. Ang sabi ni Camelito Militante, naglagay na nga po ako ng karatula dito sa tapat ng bahay. Wanted perfect housewife with pleasing personality. At least 5'4" in height. Fair complexion with vital statistics. 23, 34, 36. Ayan, tiyak na maraming mapapatingin dyan. Pero nakalimutan ni Camelito na idagdag. Kailangan vaccinated. Upang sa gayon, siguradong kapag nag-apply, hindi ka mahahaw ng karamdamang yan. My sister from Montreal, Canada, si Uma, added this message. I'm booked for my booster next week. Alam nyo sa mga taga-Canada, sa Montreal, Canada, nobody forced them to have themselves vaccinated. Puro po, they submitted themselves to vaccination. Mula pong, sige na, bakuna na. Papanikin ng bahay, matutulog kayo, sasaksakan kayo ng bakuna. O huhulihin kayo. O dili kaya. Ano kaya? Although alam natin pabiro, patayin na natin yung mga hindi nagpapabakuna. Ayan. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr. sa Facebook page ng dating site, doon ninyo po ilagay yung wanted wife ni Melito Militante from Kawili Cruz Jr. Kaya palagay ko maraming mga mag-a-apply bona fide na binata at masipag itong si Melito Militante. Yung ating mga kababayan, meron pong announcement ang PCSO. Ito po isang ayon kay Royima Garma, ang pamunuan ng
PCSO. Wala pong bulahan ng loto sa darating na Disyembre 25, araw ng Pasko, at New Year, Enero 1. Narinig po ninyo, baka yung perang inyong mapapaskuhan o yung perang ibinigay sa inyong mga anak, dukutin pa ninyo. Marise po, para itaya sa loto. Ang sabi ni ni Norma ng Montreal, Canada, as a nurse, I have no choice. I don't want to get sick or my family to get sick either. Most people that dies or get very sick here of COVID are those who are not vaccinated. Yun po ang ulat ng isang nurse na katulad ho ni Norma. Ang aking sister, the youngest in the family, na nasa Montreal, Canada. Well, she doesn't want to pass on the virus to others. Kaya po siya ay nagpabakuna. Melito says, madami nga po nag-a-apply, puro senior citizen. Aba, asawa ang hanap ko. Ang sabi ni Melito, at B, hindi lola. Okay. Naku ang ulat ho ni MMDA Chair Benhar Abalos. Talagang bumabalik na itong pre-pandemic volume ng sasakyan sa EDSA. Mahigit na sa 400,000 plus na mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA. Kaya what do you expect? Traffic. Palagay ko, Chairman Abalos, pag natapos itong holidays, tapos na rin itong traffic. Alam mo, natural lang ito sa atin dito Yung movement ng ating mga kababayan, talagang hindi matigil yan, hindi mapigil kapag dumarating itong araw ng Pasko. Masaya lahat may pera. Kaya namang pati yung ating mga kababayan, inilalabas na yung kanilang mga sasakyan. Although, pagdating ho ng hapon, tuloy yung kanilang number coding. Ngayong araw na ito, ano ba ngayon? Huwebes. So, 7-8 itong pinagbabawalang dumaan ng EDSA sa rush hour from 5 o'clock ng hapon all the way up to 8 o'clock ng gabi. Pero sabi ni Willie Cruz Jr., para kay Camelito, try ninyo po sa TikTok. Okay. Beno, sa lahat ng mga TikTokers, magandang umaga po sa inyo. Wala na po tayong sapat na oras. Maraming salamat. And I'm looking forward na tayo po'y magkasama-sama muli, God willing, bukas. God bless the world from my sisters here and abroad. And of course, ako po si Sel Baisa, nagpapasalamat kay Nash, ganoon din kay si Manita, at sa inyo pong lahat for joining me anew in the program. Ang tabayanan po ninyo si Binibining JC Bautista na susunod agad sa kanyang palatuntunang Ang Buhay Online. Maraming salamat at Diyos ti Agnina. Iwasan yung mga orasan ng oras sa Pilipinas, ganap ng 11:00 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.